Hello mga kabady, panibagong araw, panibagong content na naman tayo, panibagong vlog. At gusto ko lang reactionan yung naging live kanina ni Kalingap Jello Mags. Shoutout po sa'yo, Kalingap Jello Mags. At bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang linawin na kung ano man yung mabigay kong opinion at reaction dito, batay lang sa kung ano yung alam ko. At bago tayo magsimula mga kabady, hindi ako basher ni Kalingap Jello. Ako ay magre-react lang sa kung ano yung sinasabi niya sa live niya, batay sa kung ano yung magiging opinion ko. Kaya, tara, let's go! De La Cruz, ganito yan. Paano kung sumigaw lang na ganyan, binatin niya? Oh, halimbawa, kasi nakita niya, Team Kalingap yan, nakamarka ang pangalan ng Bang Santos Matubang sa sasakyan. Paano kung sumigaw lang, tapos sigaw na. Mahirap po kasi magbintang na ang pagsigaw kung yung minumura ka na. Okay no, ako ay bibigay ng opinion ko lang ha. Mga kabady, kaklaruhin ko lang ulit. Bago ako magbigay ng opinion ko, ako ay hindi basher ni Kalingap Jello Mags. Ako ay minsan pumapasok sa live niya para bumati sa kanya. So ngayon, batay dun sa sinalaysay niya na yung sasakyan kanina sa pangyayari ay may tatak daw ng Kalingap. At yun yung nasabi niya kanina na hindi naman ibig sabihin yung pagsigaw ay parang nanghahamon na. Okay, may ano ka doon, may punto ka doon. Kung yan yung opinion mo, nirerespeto ko yan, no, Kalingap Jello Mags. Pero yung point kasi dyan is, si Dr. Love mismo at yung Kalingap ay may gap na. May hidwaan na sila eh. At nandyan na kayo sa punto na may kasuhan na. So, kung sumigaw man siya doon na walang pagmumura at alam naman nating lahat at hindi naman tayo bulag na may lamat na silang dalawa at may tatak ng Kalingap ang sasakyan. Katulad niyan, yung punto mo is hindi naman alam yon kung hindi naman sigurado kung paghahamon ba yung pagsigaw niya or babati lang o ganito ganyan. Pero yung basic logic lang dyan kasi, may hidwaan sila eh at tatak Kalingap yun. At nagkataon siguro na yung nasa sasakyan doon, andun si Kuya Kendred. So katulad niyan, may hidwaan na kayo, sisigaw ka dyan sa gilid ng kalsada, ano yung iisipin? 'Di ba? At lalong-lalo na magkainitan din si Kuya Kendred tsaka si Dr. Love. Ano yung i-expecta rin ni Kendred sa sitwasyon na ganyan? Nadadaan lang sila sa National Road or nasa kalsada man yan kasi nadadaanan nila na galing nga mismo sila sa ribbon cutting at nagkataon na doon si Dr. Love na sumigaw sa kanila. Ano yung iisipin nabi? Ano iisipin ng tao nandun sa loob? 'Di ba? Na alam naman natin dito sa social media na may lamat na ang Kalingap tsaka si Dr. Love. Ganun lang ka-basic logic yun. Kung intindihin at ianalisa mo yung sitwasyon. Okay sana kung alam natin sa bawat isa na wala silang lamat at walang hidwaan, okay lang nasisigaw siya. May dahilan sila. May dahilan si Dr. Love na sasabihin na bakit ba kayo nang-aaway, bakit kayo dito, bakit kayo nang bumaba dito para manggulo, para mang-away sa akin. Bumati lang naman ako sa inyo dahil nga may tatak kayo ng Kalingap. Pero, yung punto na may lamat kayo at nandyan na kayo sa kasuhan kasi nga panay nga live ni Dr. Love para maghamon kina Kuya Kendred, Kuya Miel at saka Kuya Val na pati ang negosyong kape ni Kuya Val, yung sinisiraan na. So ano yung iisipin mo sa sitwasyon na gano'n, nadadaan ka lang sa kalsada, hindi ka man sinasagasaan pero sisigawan ka. Pero doon tayo sa point mo na baka babati lang. Hindi maiwasan na hindi ka magre-react ng gano'n lalo na't nasa mainit kayong sitwasyon. No, yun lang yung opinion ko mga kabady ha. Hindi ko to nilalabas yung opinion ko para i-bash or makipag-argumento dito kay Kalingap Jello Mags. Ako ay nagpapaliwanag lang din batay sa kung ano yung opinion ko at pag-analisa ko sa bawat sitwasyon, punto por punto. So continue natin mga kabady. Halimbawa, sinigawan ka ng pagmumura, di ba na yun? Pero kapag sinigawan, hindi po masama yun. Siguro pagbati. Kasi kilala niya eh. Kilala niya yung sasakyan eh. Di ba? I-comment nyo down below kung hindi tama yung sinasabi ko. Correct. Oo, nandun na nga tayo, no? Na hindi pa natin alam kung ano intention niya. Pero yun nga, katulad ng paliwanag ko, may lamat sila eh. At alam niya, kilala niya yung sasakyan. So ano i-expect natin doon? Ano yung magiging pag-intindi mo na dumaan ka lang dyan sa kalsada na kung saan nandyan sa sisigawan ka? Nasa mainit na nga kayong sitwasyon eh. Ano yung dating sa kanila? Lalo na't may paghahamon sa social media na milyon-milyong mga tao nakakakita at nakakapanood.
Hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo. 'Di ba? Ganun lang yan mga kabady. So kung yan man yung opinion ni Kalingap Jelomags, nire-respeto ko yan. Opinion niya yan eh. Yan yung sinasabi natin na bawat isa sa atin, may sarili tayong opinion, may sarili tayong pag-intindi, at may sarili tayong pag-unawa. Nakadepende na lang yan sa atin kung paano natin elaborate yung sitwasyon at paano natin intindihin yung pangyayari. Siyempre, maraming klaseng pagsisigaw yan. Kung pagsisigaw na, yung halimbawa, siyempre malakas ang boses kasi Dr. Lab kung minura ka na napin, sinigawan kang minura, ay iba na yun. Alam mo naman kapag yung boses ni Dr. Lab, malakas yan. Kaya kahit magkatabi kayo, parang naka-microphone. Yan. Hindi natin din alam kung ano nangyari. Unplug, nauna daw po si Nakindred at nagturo siya mga 2 minutes na daw dumating ibang kasama niya. Hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tama yung sinasabi mo na pagbati lang yun dahil respeto sa pinagmulan niya. Kasi siguro nakita niya sasakyan ni Val Santos Matubang. Kasi sulat doon, Kuya Val Santos Matubang. Siyempre sisigawan niya yan. Siyempre kahit papaano, nandyan pa rin yung kilala niya. Siyempre sisigaw. Hindi naman lahat niya kaawin niya, di ba? Tsaka hindi naman ibig sabihin na hindi mo masasabi na yung respeto is nandyan pa din. Kasi mulat na mulat tayo dito sa realidad kung paano niya bastusin si Kuya Val at si Kalingap Rab na pati yung foundation binabalahura na pati yung negosyong kape na VSM Coffee sinisiraan na. Mag-iisip ka pa ba may respeto si Dr. Lab sa ganyang sitwasyon? Kahit sabihin natin na hindi nila alam kung sino yung nasa loob ng sasakyan, sisigaw ka dyan para sabihin na pagbati o pagrespeto? Sa palagay mong ganon, makakaisip pa ba sila, lalo na't si Kuya Kendred yung nandun sa loob, na may pagrespeto pa? Pagkatapos gagawin yung ganong senaryo dito sa social media? Sige nga, kahit sino makapagsabi, maliban lang kung mga anti-kalingap talaga, maniniwala dyan. Pero katulad ko, na alam ko yung pangyayari ngayon na magulo at nagkakasuhan na sila, malabo na meron pang respeto sa pagbati or pagsigaw man lang ni Dr. Lab, kahit sabihin mo na walang mura dun, ano yung pag-intindi na ng tao na nandyan sa mismo sa loob ng kalingap na sasakyan? At solid kalingap yan. Bilang sa tamang proseso, masasabing trespassing kasi mismong harap ng simbahan. Tama, kasi po pinapagawa po ni Dr. Lab yung simbahan. Kasi po. Ano sabi niya? Trespassing? Okay, balikan natin mga kabady. Kung ano sinasabi niya? Ni Val Santos Matubang. Kasi sulat doon, Kuya Val Santos Matubang. Siyempre sisigawan niya yan. Siyempre kahit papaano, nandyan pa rin yung kilala niya. Siyempre sisigaw. Hindi naman lahat niya kaawin niya, di ba? Bilang sa tamang proseso, masasabing trespassing kasi mismong harap ng simbahan. Tama, kasi po pinapagawa po ni Dr. Lab yung simbahan. Kasi po. Trespassing dahil sa point na pinapagawa ni Dr. Lab yung simbahan. Okay, nandun tayo sa point nyo na si Dr. Lab ang nagpapagawa ng simbahan. Pero ang tanong, saan ba mismo ang pangyayari? Sa loob ba ng compound ng simbahan? Sa loob ba mismo ng simbahan? Or nasa kalsada? Batay sa video na mga uploaded, hindi naman sakop sa property ng simbahan. At hindi naman siya nangyari sa loob ng simbahan. Malinaw na kung saan nangyari ay doon sa tabi ng kalsada at nasa gutter. No, mga kabady, siguro napanood nyo din yun. Malinaw doon sa video kung saan nangyari yung sitwasyon na ganun na nagpang-abot sila, doon yon sa gilid ng kalsada. Government property yan. Hindi yan sakop ng simbahan or hindi yan sakop ni Dr. Love para sabihin na trespassing yan. Okay no? So ngayon, patuloy natin mga kabady. Kaya kung nandun siya kasi pinapagawa niya yung simbahan, yes yun na. Pinapilit nyo kasi yung banyo, yung simpatsya nyo. Sabihin nyo na lang nawalain nyo yung galit nyo. Kahit may galit kayo, yung karapatan ang tinutukoy ko dito. Walain nyo kasi yung galit nyo. Ganon lang kadali magbigkas na walain yung galit. Lalo na kung ikaw mismo yung hindi ginawan ng ginawa sa kay Kuya Kendred at kay Kuya Miel. Madaling sabihin magpatawad, pero deep inside mo meron pa ding sakit. At kahit magpatawad ka pa, yung peklat nandyan pa. Hindi ganon kadali magsabi na walain yung galit. Lalo na kung pati personal mong buhay, sinisiraan at kinakaladkad na dito sa social media. Katulad nga niyan sa ginawa ni Dr. Love kay Kuya Kendred, na si Kuya Kendred may mga beneficiary. Inakusahan ni Dr. Love na pati mga beneficiary ni Kuya Kendred, binibembang niya. Sa ganun na sitwasyon, sa palagay mo, hindi ba kasiraan ni Kuya Kendred yan sa mga tao na hindi nakakakilala sa kanya? Ngayon lang makapanood at makapasok dito, ano isipin ng tao? Kaninong moral yung masisira?
Kay Dr. Lab ba? Na siya yung nagpalabas o kay Kuya Kindred? Na siya na nga yung tumutulong pero ini-issuehan pa na pati beneficiary na tinutulungan niya, binibembang niya. Di ba mga kabady? Tawag dito, naka-basic lang isipin sana kung malawak at open yung isip mo din, mag-analisa at pag-aralan yung sitwasyon. Kasi kahit sino sa atin, madaling sabihin na, oy, wag ka nang magalit sa kanya, oy, wag, tanggalin mo na yung galit sa kanya, oy, patawarin mo na siya. Madaling magsabi ng ganyan. Pero hindi natin alam yung kinikimkim na bigat at sakit ng tao sa ginawa sa kanya. Hindi natin alam eh. Kasi nga, bawat isa sa atin may mga pakiramdam. Kahit ako, aminin ko sa inyo mga kabady. Pag ako may kaaway, mahirap din mawala sa isip ko yan. Talagang nakatatak na yan. Kaya kapag ako nagbibigay ng tiwala, at once na masira, mahirap na maibalik yung tiwala ko. Makikipag-okay ako sa'yo, pero makikisama lang hindi na magtitiwala. At pag ako yung magalit, hindi ganun kadali. Pero nakadepende sa sitwasyon kung ano yung dahilan na kinakagalit mo. At hindi mo pwede diktahan yung tao, at hindi mo pwede diktahan kahit sino man, na tanggalin mo na yung galit dyan sa isip mo. Tanggalin mo na yung galit dyan sa puso mo. Kasi hindi mo alam kung ano at kung paano siya ginalit ng tao. Diba mga kabati? Gutter yun, di yung pag-aari. So, sa'yo na Ma'am G. Albat, sa'yo na yung gutter. Ano sabi niya? Ulitin natin mga kabady. Yung simpansya nyo, sabihin nyo na lang nawalain nyo yung galit nyo. Kahit may galit kayo, yung karapatan ang tinutukoy ko dito. Ang tanong, anong karapatan yung gusto mong itukoy dyan? Karapatan ba ni Dr. Love na sumigaw-sigaw dyan? Na makita ang sasakyan na may tatak ng kalingap? Karapatan niya ba yun na sumigaw dyan? Yan ba yung karapatan na gusto mong panindigan at gusto mong ipaglaban? Yung karapatan? Anong klaseng karapatan, Kalingap Jello Mugs? Yan yung hindi mo naklaro dito sa video mo yata eh. Anong klaseng karapatan? Karapatan ni Dr. Love kasi siya yung nagpapagawa ng simbahan tapos binabaan siya ni Kuya Kindred at ni Kuya Miel. Saan karapatan banda dyan? Na hindi naman yun pasok sa property nila, kundi nasa public yun, nasa government property na yun kasi tabi ng kalsada. At ano pa yung sabi niya mga kabady? Gutter yun, di yung pag-aari. So, sa'yo na Ma'am G. Albat, sa'yo na yung gutter. Yung mohon ang tatanggapin ng korte. Resulta ng sobrang kayabangan nito plat at paghahamon yan. So may nag-comment sa kanya na yung about sa gutter na hindi daw pagmamay-ari. At yun yung sagot ni Kalingap Jello Mugs, sige, sa'yo na yung gutter. Hindi naman talaga pagmamay-ari ni Dr. Love yung gutter dyan. Labas na sa dyan. At kahit sino man, walang pwedeng magmamay-ari dyan sa gutter. Kasi government property pa yan. Hindi mo pwede saklawan yan, hindi mo pwede angkinin yan porket nasa tapat ng bahay mo, yung gutter. Porket nasa tapat ng lupa mo, yung gutter, masasabi mo nang sayo? Hindi. Paliwanag ko lang mga kabadya. Hindi man ako abogado. Pero kahit papano may alam ako pagdating sa mga ganyang sitwasyon, no? At kahit kayo mismo siguro, napapanood nyo yung mga MMDA dito sa social media, sa balita, sa YouTube, na kung saan nagka-clamping sila. Lalo na dyan sa Maynila. Diyan natin kunan ng base, no? Diyan sa Maynila, dikit-dikit yung bahay. Kahit may bakod. Ngayon, sa harap ng bakod nila, pag-apak nila, paglabas ng bakod, may gutter na kaagad. Diyan natin kunan ng ano tawag dito? Diyan natin kunan ng example, ha? Ngayon, yung property mo at yung bakod mo, property mo ito, yung bakod mo ito, paglabas mo dito, andito yung gutter. No, mga kabady, nagigets na yung point ko? Ito yung gutter. Ngayon, yung sasakyan mo, yung bakod mo ito, at ang gate mo para mag-park ng sasakyan mo, personal mong sasakyan yan na sa harap ng bahay mo, na kung saan, halos 3/4 ng sasakyan mo pasok sa property mo, pero pagdating dito sa gutter, may nakuha ka pang space dito, kasi hindi pasok, hindi tama yung sukat ng sasakyan mo sa parking lot mo dyan, kaya, nasaklawan mo ang gutter. Ngayon, kung napapanood nyo yan sa mga MMDA na yan ay nagtatrabaho sa government, yung mga sasakyan na kahit nakapark dyan mismo, na halos 3/4 yung sasakyan mo na sa loob ng bakod mo, na sa property mo na, at may part sa gutter na may naiwan yung sasakyan mo na nakapark, kinaklamp nila yan. Alam nyo kung bakit? Kasi labag na yan sa batas. Kaya kung dapat may sasakyan ka, maghanap ka ng tamang parking lot.
Kaya dito sa sinabi sa comment section na yung gutter hindi pagmamay-ari yan, may point siya doon. Pero yung makipag-argumento ka dyan na sa harap yan mismo ng property mo, yung gutter mapapasayo, hindi, labas na yan. Hindi na yan sakop ng property mo ang gutter. Kasi kanal yan eh. Konektado yan sa kalsada or sa highway na kung saan pagmamay-ari na yan ng gobyerno, na kung saan public yan na magagamit at madadaanan ng iba't ibang klaseng tao, mayaman ka man o mahirap. Diyan pa lang mga kabady, kunan mo na ng base, how much more dito sa simbahan ni Dr. Love na wala pa namang bakod. At yung lupa ng simbahan sa harap niya, gutter agad ng kalsada. So, ibig sabihin lang yan mga kabady, kung hanggang saan yung lupa at yung boundary ng gutter tsaka ng lupa niya, hindi na niya pwede masasakop yung gutter na tinatawag. Nasa government na yan. Government property na yan, hindi mo na masasabi na kay Dr. Love pa yan. O kahit sabihin mo na yung harap ng bahay mo may gutter pa dyan, masasabi mong sayo na. Hindi ganun. At kung napapanood nyo sa mga balita, may mga clearing sila, mga MMDA na kahit dyan sa loob ng bahay ninyo, sa loob ng bakod ninyo, wala kang space dyan mapagtayuan ng paninda mo, dyan ka lang sa harap ng bahay mo, sa may gutter ka nagpwesto dyan, pwede nila i-clearing yan. Kasi bawal yan, labas na yan sa property mo. Pwede mong alisin yung paninda mo dyan sa may gutter mismo, pero umusog ka na kung saan lang banda yung property mo. Na hindi ka makatungtong dyan sa gutter para gawin mong tindahan dyan. Kasi bawal yan eh. So, okay, continue natin mga kabady. Bakit trespassing? Pumasok pa sa loob? Ay, hindi po kahit hindi pumasok sa simbahan, hanggat sakop ng lupa ng simbahan, trespassing po yun. Para maunawaan nyo po. Kahit mismo sa bahay nyo. Hanggat nasa sakupan ng bahay nyo, trespassing pa rin yun. Ay, hindi. Oo, sabihin natin na kapag nasa sakupan ng bahay nyo, matitrespassing ka. Pero ang pangyayari nga kasi dito, kanina, sa pagharap ni Kuya Miel, Dr. Love at ni Kuya Kindred, hindi naman yun pasok sa property ni Dr. Love. Tabing kalsada yun. National road yun. At gutter yun ng property ng gobyerno. Hindi yun pasok sa property ni Dr. Love para masabi na trespassing yun. Correct me if I'm wrong mga kabady ha. Hindi man ako abogado pero yan lang yung pagkaintindi at pag-unawa ko, lalong-lalo na yan yung pag-analisa ko. So, alam ko na may maraming mga kabadis tayo nanonood dito na may alam pagdating dyan sa property na yan kung hanggang saan para masasabi mong trespassing ka. Oh. Halimbawa, may baril ka, nakaganyan lang sa bahay mo. Hanggang anong sukat yung bahay mo, yun din yung sukat ng ganyan ng baril mo. Ganyan po. Ibang usapan naman na yun, yung pagdating sa baril. Kapag may baril ka, na dyan ka sa loob ng bahay mo, nakadepende kung saan ka banda nakapwesto, sa labas ba ng property mo o nasa loob ka ng property mo lang na kung saan may muhon din dyan. May bawat kantuhan ng lupa natin, may mga muhon eh. Dyan yung basihan kung hanggang saan yung property mo. Kahit isang hakbang lang, kapag naglagpas ka dyan, hindi mo na masasabi na trespassing yan kasi labas na sa muhon mo, lagpas na. Ay, sinasabi ko, neutral po ako, Ma'am Vilma. Sinasabi ko po yung karapatan ng nangyari doon sa simbahan. Neutral po ako. Kasi pagdating sa kasuhan kasi, talo sila. Kasi sumugod sila doon. Ganyan po. Pagdating sa kasuhan, matatalo sila kasi sila ang sumugod. Although wala namang pagsusugod doon mga kabady. Kasi ang mahirap kasi dito ngayon magbigay ng pahayag, lalo na tayo nanonood lang, sa bawat upload nila, hindi buo yung pangyayari. Simula umpisa hanggang matapos kung ano talaga yung buong nangyari. Ang mga upload ng bawat kampo ay putol-putol. At yung mga upload nilang video na kung saan nagkakagulo na sila. Mahirap nga mag-video kapag hindi scripted. Maliban lang kung meron silang dashcam sa sasakyan nila na pwedeng makuha. Pero hindi naman lahat ng anggulo dyan makukuha mo talaga. Unless kung may CCTV doon sa pangyayari na yun. Yun, dyan natin masasabi na at mabalansi lahat kung sino yung mali sa tama. Pero yung sabihin mo na sinugod, dyan tayo hindi nakakasigurado kasi batay sa sinabi dito, sa side ni Kuya Miel at ni Kuya Kendred, dumaan lang naman sila na kung saan nandun si Dr. Love sa tabi ng kalsada, sumigaw sa kanila, at binabaan niya ni Kuya Kendred dahil mainit na nga silang dalawa. At si Kuya Miel. Hindi naman nagkasabay ng baba si Kuya Miel tsaka si Kuya Kendred eh. Pakita naman dun sa video. So ngayon,
Dahil sinigawan sila ni Dr. Love, si Kuya Kendred huminto, bumaba sa sasakyan at batay doon sa video nila, nakita nila si Dr. Love na may kinuha sa sasakyan na akala nila itak. Pero yun pala ay stick ng pang-arnis. So ngayon, dahil yun ngayon nakita nila, para makadepensa sila kung sakali, kumuha din sila ng 2x2 na kahoy. Na kung ano man yung mangyari, may magagamit din sila pang depensa kasi nakita na nila si Dr. Love na may kinuha na sa sasakyan eh. Na akala nga nila doon uno itak eh. Hindi porket na pinagkakato. Natural eh, nandun sila. Sinasabi ko lang yung karapatan. Pabastos ang Team Kalinga, sabi ni Kenneth Perez. Pinabalabas nila na nauna daw si Doc. Tanga ba si Doc Love para sigaw-sigaw. Yun mga yun eh. Ang dami nun. Mag-isip-isip kayo, mga punto. Hindi yun pag-aari. Bahala ka sa buhay mo, Ma'am Jill Pats. Pagpilit mo kayong reason mo. May nakikipag-argumento sa kanya na hindi nga pagmamay-ari na ni Dr. Love yung gutter, pero yung dinidiin dito ni Kalingap Jelomags ay sakop pa din ni Dr. Love. Kanino may-ari sa'yo? Jill Pats. Mag-aral na lang kayo ng batas. Yung mohon ang tatanggapin ng korte, kaya Ma'am Hiraya, yung mohon talaga kung saan yung mohon. O ikaw mismo ka Kalingap Jelomags nagsabi na yung mohon titingnan dyan. Yung mohon dyan, hindi yan pasok sa gutter. Hindi pwede na yung property mo hanggang dyan lang, yung magiging mohon mo lagpas sa gutter. Saan ka makakakita ng property ng ganyan? Coming to you. Nasa mohon mismo ang basihan dyan. Ngayon, kung i-check yung mohon at hindi pasok yung gutter sa mohon nila, mapapahiya ka. Dahil ikaw yung dyan, ikaw yung pinipilit mo na sakop ni Dr. Love yung gutter na yon. Diba mga kabady? Hindi ko lang alam kung ano yung magiging opinion nyo Pero wala akong nakita na property na kung saan sakop pati yung gutter. Someday na bibigyan mo din ng issue si Edo, bakit ka pupuhusgahan? Paano pag-imbestigan nyo? Mamagaling pa kayo. Amo naman nagalit siya kay Kindred. Nandun na tayo, galit siya kay Kindred. In-explain ko na sa'yo, mekos-mekos, galit siya kay Kindred. Kaya sabi mo galit siya, ang tanong doon, sumugod sila doon. Hindi mo nga masasabi na sumugod kasi nga wala nga tayong batayan at wala tayong buong video talaga na pwedeng basihan kung sino talaga ang nagsimuno. Pero dito lang tayo sa usapin na trespassing. Na kung saan, wala naman silang na trespassing doon maliban lang kung si Dr. Love, nakita natin doon sa video na kung saan doon siya mismo sa lupa at hindi siya nakaapak sa gutter at nilusob sila doon. Pinuntahan sila ni Kuya Kendred at ni Kuya Miel doon mismo sa harap ng simbahan na kung saan yung lupa is nandoon na labas yung simentadong gutter. Diyan natin masasabi na trespassing. Pero kung diyan naman makikita natin sa video na sa tabi ng kalsada at sakop at kung saan si Dr. Love nakatayo at ang asawa niya, sa gutter sila nakatayo. So hindi mo masasabi yan na trespassing. Kung mapatunayan, kung darating man sila sa point na magkasuhan at mapatunayan nila Kuya Kendred na may pagsigaw si Dr. Love sa kanila na alam naman natin na may lamat na sila, lalabas dyan si Dr. Love na siya yung may mali. Public scandal na yun. Lumalabas sa property na ni Dr. Love kasi nagpapagawa siya ng sasakyan ng simbahan. Guess mo? Gamitin mo nga yung utak mo. Kaya sabi mo galit si Dr. Love sa kanya, hindi ko porket nagwa. Pinag-uusapan natin ito, batas. Mag-aral ka nga. Bobo mo. Wala si Kuya Bal, nauna si Kindred, then Evin. Yung sinabihan niya dito mga kabady si Mikos Mekos na mag-aral daw muna at alamin yung batas. Pero klaro naman na yung batas is hindi sakop ng property yung gutter. Kasi sa ilalim ng batas ng Pilipinas mga kabady, sa Revised Penal Code Article 280 o trespass or to dwelling, ang trespassing ay nangyayari lamang kung ang isang tao ay pumasok sa pribadong ari-arian tulad ng bahay o pribadong compound ng walang pahintulot o labag sa kagustuhan ng may-ari. No, mga kabady, correct me if I'm wrong ulit ha. Pero ang nangyari kasi, nasa tabi sila ng kalsada at nasa itaas si Dr. Love ng gutter. So, hindi mo masasabi talaga na trespassing yun. Bakit hindi ito, paano ko nasasabi na hindi ito trespassing? Kasi pang publiko na lugar yun public na lugar yun. Kaya nakikita natin na maraming sasakyan na dumadaan. Ang kalsada or ang bangketa o kanal man yan o gutter na tinatawag ay tinatawag yan at tinuturing yan na public.
Public property yan. Sa government yan. Hindi yan pang ano, hindi porket nasa tapat yan ng bahay o simbahan na pinapagawa mo, masasakop mo na at masasabi mo na sa'yo na din pati yung gutter. Hindi ganun. Labas na dyan sa lupa mo yung gutter. Kasi naka-public yan. Public property na yan. Government property na yan. Na walang sinumang tao o isang tao na pwedeng umangkin o magmamayari sa gutter dyan. Natatawa na lang ako dito sa pinaglalaban ni Jello Mags about sa trespassing. At sinasabi niya na about sa batas. At sinasabi niya na ano ba yung sinabi niya kanina? Nakalimutan ko ng mga kabady. At yung nasa labas ng simbahan, kahit sinasabihin natin na pinatayo niya o pinapaayos niya yon, hindi yun pasok sa property niya. Kasi kahit tingnan nyo doon, wala ding bakod. O kahit sabihin natin may bakod yan, pero pagdating sa gutter at sa kalsada, hindi na sakop yan ng may-ari ng property na yan o may pinapagawa ka dyan. Labas na siya. So, yun lang mga kabady, no? Yun lang yung ano ko dyan. Yan lang yung ma-reaction ko at mabigay kong opinion kay Kalingap Jello Mags. At ulitin ko, hindi niya ako basher. Kundi ako ay nagbigay lang din ng sariling opinion at reaction batay sa kung ano yung napanood ko sa live niya. So, open naman yung comment section ko para i-correct nyo ako kung may mali ako dito sa mga nasabi ko about sa opinion ko. Kasi alam ko, hindi naman ako abogado. Pero sa pagkakaintindi at pagkakaalam ko, public property na yan, yung gutter tsaka yung kalsada. Na kung saan doon nangyari yung sitwasyon kanina na pagharap ni Kuya Miel, Dr. Lab at ni Kuya Kentred. So paano nyo masasabi na trespassing yun? At hindi mo pwedeng sabihin na pagmamayari yung gutter dahil nakaharap siya or sa harap siya ng property at pinapatayuan nyo ng simbahan o bahay man yan. So yun lang mga kabady, no? Hanggang dito lang yung ating reaction. At comment down below na lang kayo mga kabady kung ano man yung naging opinion nyo sa naging pahayag ko dito. Kung may mali, tinatanggap ko naman para i-correct ninyo ako kasi isa lang din naman akong tao, hindi naman ako abogado, pero kung ano yung pag-analyze ko at kung ano yung alam ko, yun lang din yung nasi-share ko sa inyo. So mga kabady, abangan pa natin yung mga latest update at latest pa na pangyayari dito sa Kalingap. At tayo ay hindi naman official pa na Kalingap Reactor kasi wala pa namang tayong ID, pero yung alas ko lang dyan is aprobado naman kay Kuya Val kasi dito pa ako sa abroad, hindi pa ako makapunta sa kanila para maging official reactor nila. So malaya pa ako kung sino yung marireactionan ko dito. As a content creator, as a vlogger na din dito sa YouTube, malaya ako na mag-reaction kahit kanino. Pero ilagay din natin sa tama kung saan lang tayo at bigyan lang natin ng limitasyon kung hanggang saan yung limit natin at yung boundaries natin pagdating sa mga bagay-bagay na yan. So yun lang mga kabady, maraming salamat sa inyong pagtutok, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat ang lahat, God bless, at to God be the glory sa ating lahat. At huwag nating kalimutan mga kabady, mag-like, share, at subscribe sa aking YouTube channel at don't forget to hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga latest upload. Goodbye, good night mga kabady. Ingat!